Ganda sa padan. Lumaki na yung space. Di pa maalas eh. Hindi ka ba mag-ano bukas?
Mapasubula sa gawain ng Diyos. Awit tayo na masiglang awitin sa Panginoon. Dahil ko ang nadarama. Wala po sa bawat isa sa Panginoon Christian Center. Kaya Diyos. Yes! Wala pa lang ng Panginoon na nagpuli ng Diyos.
Thank you, Lord. That's Panginoon na malumay na hindi. Tulad ng Diyos. Nasa Panginoon, by your face, by your witness, lahat ng awit sa mundo, di kaya inarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, lumaging mga salita upang ihalang ang kaluhihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulad, walang ating mga salita upang ihayag ang kaluhihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad,
Salamat po Diyos. Para sa ating announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ating morning devotion. At pwede po tayo panalangin tanghali, hapon, at gabi dito sa ating gawain sa Bartalban. Diyos, 9 a.m. Sunday school, Sunday morning, 10 a.m. Sunday evening, 6 a.m. Sunday worship schedule, at radio service at every Wednesday, 6 a.m. gabi. Dalangin natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga government officials, ang mga pumuno sa pamalaan. Dalangin natin ang paligtasan, ang pagpasok ng salita ng Panginoon sa loob ng government. Dalangin din natin ang Church Leadership International, Pastor Greg Joe, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin National Leader, Pastor Boyd Esquina. Dalangin natin ang kalakasan, kasiglahan, kalusugan ng ating mga pastor, hindi ng mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Bugar, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Jezebel, at ang ating inang iglesia, Pastor Vico Herrera. Dalangin din natin ang kalusugan ng ating mga pastor, ang kanilang kasiglahan, ang kanilang guidance, ang kanilang sa upang, ang leadership, kalumuhan, ang pagpapayo ng Diyos. Dalangin din natin ang mga pero paglaran to the churches, Pastor Anderson Paduena, Pastor Bogal Torres, Pastor Richard Isan, Pastor Vincent Zavero, Pastor Marshall Yamo, Pastor Bob Cayosa, Pastor Jude David China, Pastor Samuel Gold, Brother Jameson, at Brother Noel sa Caloocan, Pastor Melvin David, Pastor John Lanchares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Lani Lumaya. Sa hindi na ng may bahay, at mga lugar, ng Cristero, at ng Panginoon, at ng Panginoon, ang mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Japan, Indonesia, dahil din natin mga kapatid sa Vietnam, sa Europe, at mga pagligtas ng Panginoon sa mga bansa, at sa mga bayan-bayan sa bansa Pilipinas. Dalangin din natin mga parang-Polo, aking Pastor Mr. Zen, ang Sambay, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, deliverance, solang, natin sa Pusali, sariling lote at sasakyan ng Panginoon Diyos, ay bigyan ng pili sa bayan ito. Hallelujah. Kung here again, give a request for request sa ating mga kapatiran, ating mga masaliwas, St. Lucia, Brother Montal, Precious of Pedro, Cheers of Pedro, Italong sa ating mga complain, at ang ating mga malasbuhay, at ibang garuman commitment, malalang commitment sa gawain ng Panginoon. Dalangin natin, bilang tayo ng lakas ng ating Panginoon, kapunungan, at sa loob, kaya pa sa lihat ng Panginoon at itilakas ang sa buhay hindi pa namin kilala. Ating mga activities, meron po tayo discipleship. Nalipan po ang ating discipleship sa Paglaran, August 22 at sa August 29, buwan ng Wika, dito sa Philippines, sa ating church. Meron din po tayong Children Bible Conference, September 18 to 19 sa mga kanilang mga Italia, mga gusto ng mga mga Marami po siya natin dito sa ating church, over 45 Sabado at Linggo at Bible studies to teach at prayer ng last verse last day of yung ating Christian sa mga kapalita. So, ang ulat at bago tayo umapasa sa mga ating ang doon isa pa tayo naman nanalangin. Bago tayo manalangin, pumigil para kung ano pa
sa lamang ng Diyos. Manahal na bibigyan ng Diyos, Panginoon, kami na walang lugar sa nagkakaroon, Panginoon, ang mga announcement, ang mga leaders namin ng Diyos ay nalalawin na, Panginoon, ay palakasin sila, Panginoon, bigyan kalakasan, pagpanglaan sa gawang, karunungan at kasiglan, Panginoon, mga healing request, Panginoon, sulit na tutuloy mo, Diyos na nagpapakailangan, Panginoon, pagalimin sa lugar, in Jesus' name, Lord God, at nadalaman niya, Panginoon, ang bayan mo, Panginoon, ang pagliligtas, ang pagbunga ng mga alagaan, mga kaluluwa, Panginoon, mga prayer warriors, mga titles, po, Diyos na God, at mga Panginoon, nadalaman, Panginoon, God, ang pagpangit, Panginoon, ng bawat sa Panginoon, na nais, kalakasan, at karunungan, Panginoon, ilusin mo kami, O Diyos, ang aming mga paa, ang aming mga labi, sa iyong mga salita, Panginoon, kami, Panginoon, ay lalaki, Panginoon, at lalabas, daladala, ang iyong biyaya at pagpapala, ito ang samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magandako sa aming sa Father's house. Ginagalang kayo ng mga kasama sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Amen. So, hallelujah. So, sa ating pamahirang na kabalita ay nakita ko lang dito, So, meron kong dati na pinakonferensya sa mga bata. Yan. May anak yun. Ay, pwede yan. So, sa September 18 to 19, samantalo yung church. So, abangan nyo na lang yung kailan natin announcement doon, doon. Meron pa naman tayo isang may focus. Alis na pala. Okay, tatama naman yung meeting namin. Okay, so, hallelujah. Okay, so yun lang ang ating ilang mga pabalita. Sa August 22 ay meron tayong discipleship sa Banglaran. So, mga talalakita po yun. So, ipanalangin natin sa Panginoon ng pagpalain ng Diyos. Amen. Ang kanyang gawain. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, medyo na tayo, nagkakaroon dito, nagkakaroon na. So, ipanalangin natin sa Panginoon at pagkalanin ng Panginoon. Sa tulad ng aking kailangan ay nakakaisip na bumili ng aircon. Spring-time daw na aircon. Yung binili namin din sa 35 yun. Spring-time namin. Sabi niya mo kaya na daw. Kaya, so, panangin natin sa Panginoon
napagpalain niya ang gawain ng ating Panginoon Diyos. So yun lang ang ating ilang announcement at tulad ng ating parating ginagawa ay bago tayo sa isang kasagawain ng Panginoon. Ito yung pagbigol ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Sa mga Bible, sa inyo pong Bible, meron po kasi kayo sa akin sa Lucas chapter 10, verse 29, verse 30. Doon natin sa 30 pasahin. Lucas chapter 10, verse 30. Ito ay kaisipan ng ating Panginoon kasi siya yung nagsasalita dito. Basahin natin yung sinabi niya dito. Lucas chapter 10 verse 30, ganito sinasabi ng salita ng Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya nahulog sa kamay ng mga tulisan, sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y umampas. At nagsialis na siya iniwan, halos patay na. Nagkataong bumaba sa daang yaon ng isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa kayong paraan ay isang Levita naman at dumating siya sa daang yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Nadawat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay, dumating sa kanyang roonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdarangkawa at lumapit sa kanya at dinalihan ng kanyang sugat at nabigusan ng langis at alak at siya'y isinakal sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Okay, so ganito na lang muna siguro. Ibigay isipan po ng ating Panginoon kung bakit siya nagsalita ng gano'n dahil meron sa verse 29, merong mga lawyer o mga escriba, mga lawyer ito mga tagapagtanggol ng kautosan na nagsabi sa kanya, nagtanong sa kanya, sino ang aking kapwa-tao? Yan, sinabi niya rito. Kaya tinanong niya ang Panginoon, kaya sumagot si Jesus ng gano'ng salita. At doon sa kanyang sinalita na yun, ay meron akong gusto niya makita natin dito, na doon tayo kumako sa pag-libo ng pananalapi para sa gawain ng aming Panginoong Diyos. So, ang sabi dito, ang unang binigyan ng pansin dito ng Panginoon ay yung kaisipan ng isang magnanakaw. At alam naman natin yung magnanakaw dito walang iba ay hindi si Satanas. Dahil yung nasabi ng John chapter 10, verse 9, o verse 10, John chapter 10, verse 10, hindi na parito ang magnanakaw, kundi subukang magnakaw, sumira at magwasak ng buhay ng tao. Yun ang sabi ro. Kaya unang mentalidad na ipinapakita rito ng ating Panginoon ay yung salita na kasi ano ba ibig sabihin ng magnanakaw? Iniinput niya ang pag-ahari na hindi sa kanya. Kaya yun ang unang ipinakikita rito ni Jesus. Dahil sabi niya, isang lalaki ang bumaba mula sa Jerusalem, bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem. Yung nasabi rito, at siya'y nahulog sa kamay ng tulisan. Yung mentalidad ng tulisan. Pinapakita na dito ang mentalidad ng tulisan. Kung ano yung nasa sa iyo, yun ay akin. Kung ano yung nasa sa iyo, yun ay akin. Yun ang pinapakita na dito. Kukunin niya kung ano man yung mga bagay na nasa sa iyo. Pero may pinakita pa rin siya dito, yun nga, hindi ko maipaliwanag dito kung bakit religious leader ang binagin niya dito sa 21. Ang sabi ko, at nagkataong bumaba sa daan yung isang saserdote. Kasi saserdote, huwag kayong magano, pero kung kayo magsasaliksik na inyong sarili, yung saserdote, sabi ng English ay priest. Sa Tagalog, pare. Yung sabi dito, at nagkataong bumaba sa daan yung isang saserdote at nang makita siya dumaan sa kabilang tabi. Umiwas siya doon sa lalaki.
na mahulog doon sa tulisan. Ang mentalidad naman ay pinakikita rito ng Panginoon doon sa religious leader na yun, kung ano yung nasa sa akin, akin lang yun. Ayaw niyang magbahagi. Ayaw niyang tumulog. Yan. Nakita niya nato yung sugatan dahil dinakawan ng tulisan ang kanyang pag-aari, inuwala ng ari-arian niya at sa isinugatan, hindi wala, halos patay na. Kaya yung religious leader naman, at dumaan doon, ano sabi doon, nung makita siya na roon na kailangan siya ng tulog, pinali niya rito, yung kanyang mata, para kunyari, hindi niya nakikita yung nangangailangan doon. Kaya, ang mentalidad na pinapakita ko ng Panginoon kung anong nasa sa kanya lang yun. Kung meron man siyang pagpapala, kanya lang yun. Hindi ka pwede kabaktahin doon. Yun ang ibig sabihin ko. Yun ang pinapakita niya doon. At ayaw kumaba, sabi ko hanggang ngayon, yun ay katakungan pa rin hanggang sa akin. Kung bakit religious leader ay pinakita niya dito, at yun ang sinabi. So, ang pangatlo naman, kung makikita natin dito, sabi roon, huwag na natin isunod sa 32, kasi sabi doon, at sa review pala, ang Levita naman, ang dumating sa lakong niya, makita siya dumaan sa kabilang tabi. Ganun din ang ginawa. Yan anong niya kasi kung ano yung Levita. Levita po kasi yung po yung mga katulog na sa sacerdote doon sa templo. So, madali salita, tsaka salita, yun po yung mga sakrista. Totoo po yun, hindi po ako nag-ano. Basta kayo, yun talaga makikita nyo sa Bible. Sila kasi ang mga pari ay kinukuha ay sa lahi ng mga Levita. Si Moises po ay lahi ng Levites. At si Aaron ang pari ng appointed na talaga. Hindi po pwede kukuha ng pari sa panahon sa lumang tipan na hindi sa lahi ng mga Levita. Ano yung Levita? Yung Levita ay isa sa mga anak. Isa sa patriarka ng anak ni Jacob. Dapat alam niyo yun. 12 yun, si Ruben, si Judah, si Nephtali, si Benjamin, si Jose, at isa doon nga ay si Levi. At yung dahil yung lahat ng mga pari. At gano'n din niya ginawa. Nung makita yun doon, hindi ko siya kanina. Kaya parang ibig sabihin, parang like mother, like son, parang gano'n. Anong gano'n pangyari na makita. Verse 33, tatapag isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa pinululunan niya at nang siya makita niya dalang abad na dumapit sa kanya at tinalihan ang kanyang sugat, pinuhusan ng langis at anak at siya isinakay sa kanyang sariling hayop at pinala sa bahay pulubi at siya ikitalagaan. Para nung mentalidad na pinapakita rito ng Panginoon, yung mabuting Samaritano, ang mentalidad niya, ang mga bagay na kanya ay pwede maging iyo. Yan ang makikita natin dito. Kasi yung dabot sa Samaritan, alam natin yun ay kumakatawan sa ating Panginoon. Siya yung mabuting Samaritano. Okay, so, pili kong tayo ng pananalamin at umaasa ako na naunawaan natin ito. Ating pinag-aaralan ito. Alam niyo po, ang tao na mayroong ang tao na pinakausap ng ating Panginoon, tandaan ninyo, hindi yung namimili ang kanyang tinitingnan. Hindi kaya ng sacerdote. Namimili siya ng tinitingnan niya. Ay, dito. Mapapagastos ko niya. Dito na lang ako. Diba? Hindi siya namimili ng tinitingnan niya. Nakunan niyo po ba? Ano na ba pinapamimili? Lumawak, ano ba ba? Luminis din na. Alam nyo po, dahil may dumalo dito ang bakto, kung na lang ba pamibig dahil ko na nag-apply tayo. Tinilo siya ng Panginoon dahil ang tinitingnan niya yung isami. Kung magbubuka lang nila dito, nakikita ko kami ng tinignan. Sa pangalawang pagpapalit nila, nagdala sila ng pintuan. Sinabi nila, Pastor, pintuan na ng Jesus. Yun ang ibig ko sabihin. Ang taong pinipilos ng Panginoon
Hindi siya namimili ng kanyang titingnan. Nakuhan ba? Hindi siya namimili ng kanyang tinitingnan. Nakikita niya yung bagay na dapat niyang makita. Okay, kahit hindi ko ng pananalaki na ito yung ginagamit natin para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Hindi ko lang makakain ito dahil kung punaon, napakakaman ng pagkamot ko. Para mamaya makanood tayo ng pasuluyin dahil mga pasuluyin. Napakakaman sa mga challenges mo sa ano. Okay, so kasi minsan kasi pinapaliwanag ng maigi kung bakit natin ito ginagawa. Ako lang po si Dave. Okay, si Dave. Ay namin sa Panginoon, dakila at kapag na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain ko po, Panginoon, ang iyong mga anak. Bless mo po ang kanilang mga kamay, patuloy ko sila pagpalain ayon sa kanilang kalooban, O God. Ayon sa kanilang kapasyahan, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, amin na natin ang ating Panginoon. I've been delivered. Praise the Lord. Pag-imayuhin at talento ninyo na maramadamin sa Panginoon. Okay. Okay. So, ano ba kasi sa akin, yung pa rin, ewan ko kung nakatuwas pa rin, kasi yung pangangaral ko, yun na rin yun eh. Lucas sa chapter 10. Verse 29. Muli kong babasahin, yung nakita natin, yung ating pag-aalala. Maraming beses na ako nangaral dito, at marami na ako nabigyan ng katotohanan dito, at yan muli pa rin tayong nais bigyan sa oras na ito ng katotohanan. Lucas 10:29-37, datapot sinait siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili at sabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? At sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y mahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Verse 31, at nagtataong bumaba sa daang yaon ng isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa layuning paraan, ang isang Levita naman nang dumating sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinarorohan niya at siyang makita niya ay nagdalang kaba. At lumapit sa kanya, tinalian ng kanya mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukasan, tumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at anumang mabubul mong hilit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala ko ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng tulisan? At sinabi niya, ang nagkakagawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at kayo hindi gawin mo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ay sumarapin muna tayo manalangin, dakila at kapag Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa
sa pagkakataon at sa mga bilang ng kakrako sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. A better place according to Jesus. Amen. Yun po yung aking title na nais ko bigyan ng pansin. Amen. Alam niyo po, nais ko pong ipaunawa sa inyo, nais kong laging ipaabot sa inyo na may mga bagay dito sa lupa na dito nyo lamang gagawin. At dito nyo dapat gawin. Dahil may mga bagay na hindi mo po pwedeng gawin sa kabilang buhay. Dito mo lang dapat pwedeng gawin. Katulad yung pinanggit ko kanina. Na dito lamang po natin yung pwedeng gawin. Pagdating sa kabilang buhay, wala nang ganun. Wala nang paglito. Wala nang items. Wala nang offering. Wala na lahat. Dito lang yung ginagawa. Una na nais kong bigyan ng pansin. Jesus knew the eye that turns away from good. Yung binanggit ko kanina, niliis niya yung taningin niya. Ayon kay Jesus, mayroong mga mata na umiiwas sa mga bagay na mabuti. Alam mo, sa totoo lang, katulad ng binanggit ko, lagi ko sinasabi na may mga bagay na dapat ay dito nyo lamang na maaaring gawin. Pagdating sa kabilang buhay, hindi mo na pwedeng gawin yun. Hindi mo lang pwedeng gawin. Ang tao, tandaan natin, katulad na nabanggit ko nga kanina, ang tao ay pumipili ng mga bagay na gusto lamang nilang makita. At tulad nga na namin sinabi, ang mga ganong tao, kadalasan, tulad na namin sinabi, yun yung mga tao na hinahihirap nila ay yung kanilang laman, kanilang sarili. Dahil tulad na ng sinabi ko, ang taong tinikilos ng Panginoon, hindi siya namimili ng mga bagay na dapat niyang makita. Lahat ng bagay ay tinitingnan niya. Amen? Kaya yung makikita natin dito, humiwas yung lalaki na yaong, yung religious leader na yaong, ipinaling niya ang kanyang mga mata sa isang bagay na gusto lamang niyang makita. Napakarami pong tao na ganyan. Kaya mayroon din mga tao na ang mga bagay na kanilang narinig, hindi nila gustong marinig. Kaya may naniniwala, narinig yung tao na yaon, yung tanagoy ng tinambong ng tulisan. Bawa kayo sa akin. Narinig siya nung religious leader na yun, pero ako naniniwala, hindi niya gustong marinig yung kanyang maririnig. Dahil parang sa kanya, malaking kagastusan ito. Malaking abala ito. Di ba? Ako po niya ba ibig kong tubuyin? Kaya ako naniniwala, ang ganitong mga tao ay, masasabi ko, lumalakad sila na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sino po ang tao na ang lahat ng mga bagay na kanyang napapakinggan ay tinatanggap niya sa kanyang puso? Yan, naniniwala ba kayo na mayroong mga tao na namimili ng araw, ng pagdalo, namimili ng kung ano ang dapat nilang mapapakinggan? Hindi po yan yan po ay karaniwan, hindi po sabihin, hindi po yan imposible dahil yan ay makikita namin dito sa ating pinag-aaralan. Isa pang bagay, pinatibay na rin ni Jesus na may mga relihiyon na hindi na nakapokus sa mga bagay na mabuti. Kaya tanda po natin yun. May mga religion talaga kaya dapat maging maingat ang ating na maingat tayo sa mga bagay na ating nakikita o sa mga bagay na umihirap dito sa mundo na ating ginagalawan. Meron akong narinig na sinasabi nila, respeto lang tayo. Hindi ba pwede mag-respeto lang tayo sa isa't isa? Respeto mo ang religion mo, respeto mo ang religion mo. Yan ang sinasabi nila.
Eh bakit si Jesus dapat sinabihan din niya si Jesus? Respeto mo yung saserdote. Di ba? Kasi siya mo, ginamit niya, nananahimik yung tao eh. Pwede naman na sabihin, isang Ismailita ang dumaraan. Kasi yung Ismailita, pag sinabi mong Ismailita, sila po yung mga mangangalakal. Pag sinabi sa Bible ng mga Ismailita, sila yung mga mangangalakal, sila yung bumili kay Jose. Pagkatapos nila si Jose ihulog sa balon, inakot ito ng kanyang mga kapatid at may tumaraan sabi doon ng mga Ismailita, yung mga mangangalakal at pinagbili nila. At ginawa naman ng mga Ismailita, pagdating sa Egypto, pinagbili nila kay Potiphar at naging, ayun, muchacho, o lalaki kasi, ginawa nilang katulong doon sa bahay ni Potiphar. Yun ang sabi doon. Yun ang sabi ko. Alin tayo doon, bakit hindi Ismailita ang sinabing may dumataan na isang Ismailita? At tandaan din natin, sinabi ng Panginoon, Galatians chapter 1, verse 8. Anong nakalagay doon? Galatians chapter 1, verse 8. Ang sabi doon, sumpain. Sabi doon, kahit man kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo kaysa pinapangaral namin, pakasumpain. Hindi sinabing irespeto ninyo. Diba? Hindi sinabi gano'n. Dahil kami, isinama niya yung sarili niya sa Apostol Pablo at nagsasalita. O isang, sabi na tayo man kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral, o yan, ng ibang ebanghelyo na ibinangaral namin, yan ang nakalagay dyan, ay matakwil. Hindi sinabing irespeto ninyo. Kaya hindi ko sabihin, pagkinan. Amen. Dahil nasa panahon tayo, amen. Praise God na marami na nagsisilapasan, na nagsasabi na sila ang totoo. So, katulad na sinabi ko nga, parang na rin sinabi ni Jesus, walang naasahan sa religion o wala kang assurance sa religion. Yun ang parang ipinapakita rito. Aminin ko sa inyo, tulad na sinabi ko nga, bakit kaya? So, isang bagay lang na nakikita ko doon, pinutol na ng Panginoon ang ugnayan ng mga saserdote o pari sa kanyang panahunan. Dahil sa aklat pa lang ng Malakias, makikita mo na yun doon. Makikita nyo yun doon na ang mga saserdote itinatakwil ng Panginoon. Sa inyo na ng pagpapasa yun dahil hindi ko inanotito yun, hindi kasama rin dito. Ang alaman na nais kumakita natin dito, ang pagpapakilala ng iyong pagkatao ay dito yan, isinasagawa sa lupa. Binigyan niya ng pagkakataon ang mga saserdoteng ito. Ang saserdoteng ito, ipakilala ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, pero ang Panginoon na narrated dito, siya nagsabi kung ano ang ginawa ng mga saserdote. Yan ang sabi rito. Kaya nakikita ko dito, kasi natin, doon natin yung makikita sa verse 36, ng ating teksto. Sinabi niya dito, sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng tulisan? Kaya makikita natin dito, kung nais mo mang ipakilala, kung anong uri ka ng tao, dito mo yung dapat ipakilala. Habang hindi na rito sa lupa. Kung ikaw ay talagang tagapakinig ng ating Panginoon, o ikaw ay talagang alagad ng Panginoon, dito mo lang ipapakilala. Dito mo lang ihahayag. Ang pagpapakilala ng iyong pagkatao ay dito yan isinasagawa. Hindi ibig sabihin, kapag nakarating ka na ng langit, dito ng pagkakataon. Dahil wala nang makakapigil sa akin, ipakikilala ko na kung sino ako. No, dito ko yung ipapakilala dahil dito sinabi ng Panginoon. Ipapakilala mo kung ano ka at kung sino ka. Yun ang makikita natin dito. Ang Panginoon ang nagpakilala ng unang karakter. Kung tayo kaya ipakilala ng Panginoon, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? Yun yung nais kong makita natin dito.
Kaya bilang mga Kristiyano, ano kaya kung tayo naman ang ipapakilala ng Panginoon, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon sa akin? At mayroong isang, wag na. Ayaw ko naman, gusto ko kahit paano ay tayo ay lumakas, may encourage sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya uulitin ko, kung nais mo mang ipakilala ang iyong sarili, dito mo dapat yan gawin. Kilala mo. Nakakatawa talaga ako sa sinabi ni Pastor Boy Luisita. Hindi na uso yung may mga estudyante na hindi kilala na born again sa kanilang school. Hindi na uso yun. Hindi na uso yung mga employee na mga nagtatrabaho sa isang company na hindi kilala sa company nila na siya rin born again. Hindi na uso yun. Mayroon tawag ngayon na may mga ama ng tahanan na hindi kilala na sila ay Kristiyano ng kanyang isang pamilya. Yan, umarinig ko ngayon. Nasabi niya, mayroon daw mga pastor. Yan ang pag-nabanggit niya, ama ng tahanan na hindi kilala na sila born again Christian. Pero ako nila ibig ko sabihin, dito natin ipinapakilala ang ating katauhan. Pangalawa, nais ko bigyan ng pansin, trusted place. Diba? Para di kalilimutan, na bagamat may sinabi nito ang Panginoon na mayroong mga religious leader na sabi nito ay mamimili ng mga bagay na gusto lamang niyang makita. Pero tinangusap din naman niya na mayroon siyang pinagkakatiwalang lugar dito sa lupa. Amen? Ayun ang isang bagay na dapat na rin natin maunawaan. Dito yan sa lupa. Narito ang mga bagay na pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Ang sabi nito, ganun pa man, ipinakita din naman ni Jesus na mayroon siyang pinagkakatiwalaan o pinagtitiwalaan na lugar dito sa lupa. Dahil kung babasahin natin, balikan natin yung teksto natin, ano sabi rito? Dito sa verse 23, dapat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang makita niya yung nagdalang habang at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuusan ng langis at alak at sinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Para makilala niyo pa kung sino talaga yan, 147 ng awit, verse 3. Doon yung makikilala kung sino yan at doon yung marirecognize na talaga ang Panginoon ang tinuturuan niya. Verse 35, at nang kinabukasan, lumubot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa kaliwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo at babalik ko. Doon na lamang kilala mo na ako sino eh. Sino ba yung nangako na siya papabalik? Maliban kay Douglas MacArthur. Sino ba yung nagsabi na siya papabalik? Ito natin makikita na mayroong lugar na kanyang pinagkakatiwalaan. Dahil yung tinambong o yung ginawa ng masama ng mga pulisan, inisinakay niya, dinamag niya, isinakay niya sa ibabaw ng kanyang asno at dinala sa bahay tuluyan. So yun ay pagpapakita na mayroon siyang lugar na pinagkakatiwalaan dito sa ibabaw ng lupa. Hindi niya na binigyan ng pangalan, pero binigyan niya ito ng paglalarawan. Ang sinabi niya ito'y bahay tuluyan. Kaya nasabi roon, ito'y bahay tuluyan. At binanggit din niya yung salitang siya, inalagaan doon. Kaya sabi doon, dinala siya sa bahay tuluyan at mayroon itong innkeeper at ang sabi doon, alagaan mo siya. Yan ang sabi doon. Mayroon siya nakita na isang lugar na pinagkakatiwalaan niya doon niya iniwan ang lalaking sugatan at sinabi din niya yung salitang siya'y tumukot ng 2 denaryo
at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. So, ipinagkakakita ni St. Malaki ang tiwala sa taong iyon. Kung ating bibigyan ng pansin, amen, ano sa palagay nyo, yung dalawang dinaryo na yan? Ano yan sa palagay nyo? Lumubog siya ng dalawang dinaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan. Alagaan mo siya sa pamamagitan nito at kung ano man ang mamulunod at babayaran mo sa iyo at babalik ko. Ang marami mga Bible scholar at mga dalubhasa sa salita ng Diyos at nagsasabi na yan ay Old and New Testament. Kasi ang Bible, binubuo na luma at bagong tipan. So, ibig sabihin, ibinigay sa kanya, mag-alupay ko dito. Ibinigay sa kanya yung Bible at sinabing, alagaan mo siya sa pamamagitan nito. Amen? O wala akong makita ng Bible na. Alagaan mo siya sa pamamagitan nito. Dalawang, yun ang sabi nito. Lumubog siya ng 2 dinaryo at ako'y naniniwala yung ay kumakatawan sa Old and New Testament sa pamamagitan nito. Alagaan mo siya, palaguin mo siya, turuan mo siya. At kung gagastos ka ng sobra na hindi nakasulat niyan, bumili ka ng pintura, bumili ka ng liha, sabi ro, bumili ka ng pambenta, sumakay ka ng tricycle, pinalo ako si brother. Umakila ka ng van dahil dinala mo siya sa discipleship. May mga tao ito, dinala ko sa iyo. Ano sabi nito? Abuluhan mo at babayaran ko sa iyo at babalik ko. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya may mga iba, ayaw ng pastor. Sa pastor, puro-abuno eh. Dahil ikabiyan na. Lahat na naman kilos mo, abuno. Puro-abuno. Di ba? Puro abuno na. Tapos, uutangan ka pa. Tapos pag hindi pa nakautang, magkakang kung hindi dadalo. Hindi mo na mautangan dyan, ikikitat ka. Hindi pa lamang mautangan. Di ba? Yan ang karaniwan na nangyayari. Dahil yung lugar na yun, pinapakita, handang mag-abuno, pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Ayaw ko mag-mention kung ano ang tinutukoy dito. Pero isang bagay lang ang ipinapakita nga rito, doon dinadala yung mga tao, wasak ang buhay, walang direction ang buhay, walang patutunguhan ang kanilang kaisipan, ang kanilang buhay, walang patutunguhan na kailangan sila ng tulong. Doon sila dinala ng ating Panginoon na alam ng Panginoon at yayamanin at aalagaan siya doon. Kaya kung may naniniwala, ang tao hindi po pwede ng walang church. Yung po ang totoo niyan. Amen. Sapagkat kung ikaw ay tunay na nasumpungan ng Panginoon, dadalhin ka niya sa isang lugar na alam ng Panginoon na doon ka pagyayamanin. Doon ka gagawin ang sugat mo, ang kabiguan mo, ang lahat ng bagay na nawala sa iyo. Ay doon aayusin. Pangatlo, ito yung gusto ko rito, grace to return. Dahil sinabi niya yun, sabi namin yung aming teksto. Sabi rito, verse 35, at nang kinatukasan, dumukot siya ng 2 dinaryo, ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at anumang mabubul mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo, pagbabalik ko. Place to return. Amen. Saan siya babalik at sino ang kanyang babalikan? Kaya wala ka kaugnayan sa bahay tuluyan, paano ka babalikan? Kaya sabi ng Panginoon, siya'y magbabalik. Kausap niya yung innkeeper. Eh paano kung wala ka sa bahay tuluyan? Saan ka babalikan? Asan yung pasiting dinala ko sa iyo? Abay, ako po ito. Pagkatali ko sugat sa kanan, basta na lang lumayas, hindi na bumalik. Ano ba ibig ko sabihin? Saan
nakikita na sa social media, ang Diyos ay babalik, ang Panginoon ay magbabalik. Ano ba ang palatandaan ng ating hinihintay? Ang mga sabi ng mga tao, ng mga nakapasaksi nito, sabi roon, ang mga bagay nito'y parudoon na ang salita ng Diyos ay hindi lamang fairy tale, hindi ito kasang-isip, kundi ang Panginoon ay talagang magbabalik na. Anong bansa ang hindi binubulo ngayon ng walang kalamidad? Meron ka mang bansa na nakikita walang kalamidad? Ako pinagkaroon ng pagkakataon makapunta ng Libya. Kung ako inaroon na ito, sabi ko, ba? Dito pa naman tao, nag-awa ng bahay, walang bahay. Hindi uso dito ang bahay, kasi dito hindi naman naling doon. Hindi nabaha. Yan pa, nung pag-uwi ko, nung mamatay si Gaddafi, biglang binaha. Di ba, pati Dubai, binabaha. Ano yung bagsak na ng tsunami? Di ba? Ang bagyo. Digmaan. Maya-maya ang digmaan, kabilat ka na. Cambodia at Vietnam yata, nagdidigmaan na yun, o Vietnam pa, o ano, Thailand yata. Kayo na lang meron naman kayo, aktibo naman kayo pagdating diyan. Kaya tandaan natin, alam niya kung saan siya babalik. Kaya ito, huwag po natin kalilimutan. Amen. Sa pangbagay, mayroon siyang babalikan. Yan ang dapat natin maunawaan. Gaano ka kasigurado na ang Panginoon ay magbabalik sa iyo? Meron ba siyang babalikan sa iyo? Yun po yung ating mga katanungan. Yung pangatlo, ang tanong ko, meron ba siyang babayaran sa iyo? Gaano ka kasigurado na meron siyang babayaran sa iyo? Kaya nga ang sabi ko sa iyo, ang buhay dito sa mundo na ating ginagalawan, lahat ng opportunity dito ginagawa. Ang palataya, ang pagsisisi, at pagkatawad, dito lahat ng ginagawa. Ano mo sigurado na ikaw ay mapalikan, meron na siyang papayaran sa iyo? Bumili ka ba ng liha para sabihin mo papalikan ka ng Panginoon? Dahil nakabulong ka ng liha? Ayun sir Dan, papalikan na yung bumili ng roller. Sandali ko, ewan ko ba, sabi ko, ko talaga ng GM yan, yan yan. Ayun, yun na yun. Diba? Gaano mo sigurado na may papalikan sa ang babalik ng Panginoon sa iyo? Dahil mayroon siyang babayaran. Ang ating pong Panginoon, mayroon po siyang isang salita. Amen. Amen. Hallelujah. So ito po yung dapat natin maunawanan. Kaya nangusap ako sa isang paksa, build a place according to Jesus. Tatlo lang yung binigyan ko ng pansin dito. Jesus knew that I had turned away from you. Pangalawa, God trusted place. Yung lugar na kanyang pinagtitiwalaan at yung lugar na kanyang pinangakuan na siya'y pabalik. Place to return. Huwag niyong kalimutan, alam po ng Panginoon kung saan siya babalik at kung nasaan ang kanyang babalikan. Mayroon siyang papalikan, kaya siya babalik. At mayroon siyang papayaran. Amen? Anong ibig ko ipangusap dito? Tingnan mo na yung mga bagay na dapat mong tingnan. At gawin mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Para siguradong babalikan ka. Amen? Praise God. Hallelujah. Yung po natin ang ating mga ulo, nangusap ako sa isang simple kaya na pamungusap. Amen. Praise God. At naman tayo dito yung mga Kristiyano na. Praise God. Ayun natin tumayo. Kuwita natin ang ating Panginoon ng isang awitin. Praise the name of Jesus.
Habang hinihiling natin ang awit ito, nangusap ako sa mga bagay na pwede natin gawin. Yung lahat ng sinabi ng Panginoon dito lang yung pwede gawin ng tao. Hanggang tayo na rin sa ibabaw ng lupa, ang bahay tuluyan kailangan natin dahil narito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Mga bagay na nais ng Panginoon na makita natin, huwag natin iniilit. Ating ipalikan natin mga mata. Ito ay pinapakita ng ating Panginoon. Yung mga bagay na nakikita natin na nasa ating hinaharap na tutumikat ng katotohanan. Huwag natin tingnan yung mga bagay na gusto lamang natin makita. At huwag natin pakinggan yung mga bagay na gusto lamang natin mapakinggan. Ito dapat natin maunawaan. Tandaan natin ang lahat ng bagay, opportunity, ay pwede natin magawa ay dito. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay dito ginagawa sa ibabaw ng lupa. Dito tayo aariin ka na, hindi sa kabilang buhay. Dito ka aariin ka na ng ating Panginoon. Amen. So ito dapat natin maunawaan. Ang mga bagay na pinag-aaralan natin ipinapakita ang mga bagay na dapat gawin ng isang tao. At sabi ang huling katanong na ng Panginoon, sino sa tatlo ang nagpakita ng kapwa-tao? Sino ang tanong ng ating Panginoon? Amen. Praise God. So sa oras na ito, mapapakasakali ako may mga tao hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Meron pa na ikaw ay nasa unay. Hindi mo kakilala ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at ang pagligtas ng iyong buhay. Hindi mo pa alam ang kahalagahan. Maging ang ating pinag-aralan, hindi mo pa ito nauunawaan na isang tao kinakatakbo ng Panginoon. Dapat may relasyon sa isang buhay tuluyan. Mayroon siyang tumatayong keeper. Mayroon mga tao na nagpapahalaga sa Kanya. Hindi dapat maunawaan. At dapat pakilala natin ang kabutihan at ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw yan, hindi mo pakilala ang Panginoon. Ito ang tamang panahon. Nanalangin ako ng isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. Ulitin mo mga katangang ito, ituloy mo ito iyong sariling panalangin. Nanalangin ako ng ganito, sumamag ka, ng ilang Diyos. Ako pinagpapasalamat
sa iyong kabutihan. Inaamin ko po ang aking mga pagkakamali, ang aking mga pagkukulang, na aking nagawa simula ng aking kapuspusan hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, iniigit ko po, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang na aking nagawa sa iyong harapan. At dahil dito nagpasya ko, natanggapin kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya binubuksan ko ang aking puso, inaanyaya kitang pumasok at hari sa buhay ko. Sa pinakasentro ng buhay ko, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan sa oras na ito, amen. Nalabuksan ko naman ang altar. Mapit tayo. Nalangin tayo sa ating Panginoon Jesus. In the name of Jesus. Ito ang panahon na dapat natin ipakilala kung sino tayo na tayo nakikilala sa pamamagitan ng pagpapakita na ating nakikita. Doon natin ipinapakilala ang ating sarili. Doon natin ipinapahayag ang ating pagkatao. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak. Lord, pinusin mo ang kanilang mga puso dahil ang Diyos mga bagay mo tayo ulit na lumas. Lord, nagkakit sa iyong pag-ibig. Lord, ang bagay na Diyos. Lord, ang malayo mo ang pag-usap ka sa iyong buhay. Lord, ang pamagat ito ang sinabi. Lord, ang kabagal mo ang pagpalayo mo ang Panginoon. Mag-usap ka sa kanilang buhay. Lord, ang God, in the name of Jesus, pagpalayo mo. Ang ating buhay dito sa daigdig ng ginagalawa ay punong-puno ng opportunity. Amen. Tingnan natin yung mga bagay na nais ng Diyos na makita natin.
Mas maganda na yung tayo'y gumawa at masigurado natin na mayroong babayaran ng Panginoon sa atin. Dahil may pangako niya sa atin. Kailangan natin ng church. Kailangan natin ng church. Walang pangalitan ng Panginoon kung walang church. Yun ang ipinapakita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. God bless you sa inyo lahat. Pagpalain kayo. Pag-pray natin sa kayo lang natin ang kamayan natin sa kanya, Lord, at hindi po lang pagpalain mo yung aral sa kanyang pagdadaraos ng kanyang kaawan bukas. O God, hindi po Panginoon pagpalain mo po siya. Ano man ang kanyang mga pinagdaraanan sa kayo, na ibang Diyos, ito po ang dalangin, ang po ang mahusap sa kanya. Ang bala, umabot ng kanyang pangangailangan po sa manang katayuan niya sa buhay, ikaw nakakaalam. Pinagdaraanan sa ugang, tulungan mo po mapaglampasan mo. Pagpalain mo po siya, dakilang Diyos, i-bless mo ang buhay niya, kanyang kalakasan at kanyang kalusugan, tulungan mo siya na maisulban at dalawa ng anak, dakilang Diyos. I-bless mo po siya, at pagpalain mo siya, dakilang Diyos, alam sa dalawa ng anak, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapulihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, gusto po tayo pagpalain. Yeah. Bless.